So, pagpalang araw sa ating lahat. Ako sa Sarines. Palaman yung ilalahad ko ang aking tulan para sa devotion na pinamagatang bakit natin dapat tignan ang pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos. So, ang ating concept is X na nihilo o nihilo. No, ayun po. Ang ano scripture is Hebrews chapter 11 verse 3 na sinasabi, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Sa Tagalog, dahil sa pananampalataya na nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So, ang ating katuruan na yun, mga guys, number 1, God is source of all existence. So, sinasabi dito, si God, siya yung pinagmulan ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat at walang bagay na hiwalay sa Kanya. No? Wala tayong kahit ano kung hindi dahil sa Kanya. Like hangin, buhay, pagkain. Lahat nagmula sa Kanya. So, God is the source of all existence. Number 2, God displays His glory through creation. So, sinasabi dito, pinapakita ni God ang Kanyang galing sa nilikha niya. Diba ang ganda ng kalikasan ay patunay na Kanyang kadakilaan. So, halimbawa, ang ganda ng langit, ng bundok, at dagat, yung tatlong yung isa papakita kung gaano kadakila si Jesus Christ o si God, diba? So, God displays His story through creation. Number 3, God gives hope to hopeless situation. So, sinasabi ito, nagbibigay si God ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Diba, sa panahon ng problema, may pag-asa dahil buhay si God. No? So, tayo, kahit may sakit o nahihirapan, or nasa point tayo ng kahirapan, may dahilan para umasa. Kasi kasama natin si God. No? Hindi natin siya nakita, pero nararamdaman natin yung presensya niya. So, God gives hope to hopeless situation. So, bilang application po is, number 1, seek provision from the source of all things. So, yung sinasabi dito na lumapit tayo kay God para sa lahat ng kailangan. No? Siya ang tunay na tagapagbigay ng lahat ng kailangan. Di ba kasi sinasabi, God will provide us. God will provide. Di ba? So, sa halip na ma-stress tayo, ipanalangin na lang natin kay Lord ang problema natin. Sa pera, sa pamilya, kahit saan pa man. Kasi si God yung malalapitan natin dyan. At siya talaga ang magbibigay natin pangailangan. So, seek provision from the source of all things. Number 2, view all your problems in light of who God is. So, tignan ang problema ayon sa laki ng Panginoon Diyos, hindi ng problema. So, mas malaki si God kaysa sa problema. Ito, kumbaga ito yung problema mo. Tapos ito si God, napakalaki. Diba? So, halimbawa nito, kapag may exam o may tayong pagdadaanan sa buhay, isipin na kayang-kaya ni God yan. Siyempre, kayang-kaya rin natin with God. Kasi kung wala si God, di natin kaya, diba? Kaya mas maganda na life with Jesus. So, because it's so hard life without Jesus. So, yun nakita ko lang po yun. So, view all your problem in light of who God is. And lastly, look up in hopeless situation. So, tumingala tayo sa Panginoon Diyos kapag tila wala na tayong magawa. Sa halip na sumuko, umasa tayo kay God. Never give up. Kasi God never siya nag-give up sa atin. Diba? Kapag umiyak ka na sa pagod mo, sa stress mo, sa mga problem mo, sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako. Give knowledge and wisdom sa lahat ng gagawin ko. Ganun po, no? So, look up in hopeless situation. So, kay Lord lang tayo manalangin at lumapit. Kasi God will provide us. So, ayun lang ako sa devotion. Naway mo matutunan kayo. May share sa iba, share mga place sa buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.